Magandang araw mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po sa Roy Baltar Bro Vlog. Kamusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Namiss ko po kayo dahil matagal po akong hindi nakagawa ng video. Mga ilang linggo rin siguro tayong hindi nagkita. Hindi ako nakagawa kasi dahil na-busy ako nitong mga nakaraang linggo. Pero salamat sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at nakabalik na po tayo. Ang babasahin po natin sa Biblia sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa Roma 3:23 at saka Roma 6:23 at saka Juan 1:12 at saka Juan 14:6. At mayroon lang po tayo ditong isang katanungan. Kung ang tao po ba ay kakaunti, masasabi natin na kaunti ang kasalanan, ay mapunta po ba sa kalangitan? Yan po ang ating sasagutin dito sa araw na ito. Basahin po natin muna dito sa Roma 3:23. Ang sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, ang sinasabi doon sa naunang verse, sapagkat ang lahat ay nagkasala. At totoo naman po yun mga kapatid at mga kaibigan, lahat po talaga ng tao ay nagkasala. At idinugtong pa, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dito naman po sa pangalawang verse, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoong Diyos. Ang binabanggit lang po dito mga kapatid at mga kaibigan, walang tinutukoy dito kung maliit ba, kukunti o malaking kasalanan. Ang sinabi lang po dito mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Malaki, maliit na kasalanan, ang sinasabi dito sa Biblia, maliwanag po na sinasabi dito, kamatayan. Hindi po ito physical na kamatayan mga kapatid at mga kaibigan. Ang tinutukoy po dito na kamatayan, yung kamatayan ng espiritu. Yung ibig sabihin, mapupunta sa impyerno yung lahat ng nagkasala. Paano yun mga kapatid at mga kaibigan? Lahat po tayo ay makasalanan. Ibig sabihin, punta po tayo sa impyerno. Pero mayroon pa pong ngunit. Sabi, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoong Diyos. Makukuha lang po natin yan mga kapatid at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Kristo. Dahil nakasulat po sa 1:12, sabi sa 1:12, sabi, subalit, sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, sa magitan lamang ng pagtanggap na nga natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Paano po natin gawin yan? Sa magitan ng panalangin ng totoo at buong puso na pagtanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil nakasulat dito sa 1:14:6, sabi dito, 14:6, sabi dito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid at mga kaibigan, oo, lahat po tayo mga makasalanan. Di lang pare-pareho mga kasalanan, merong malalaking kasalanan. Pero sa harapan ng ating Panginoong Diyos ay pareho lang po yan makasalanan. Sapat na po yan para mapunta sa impyerno. Ngunit kung tinanggap, subalit kung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Saglit po tayo manalangin mga kapatid, mga kaibigan, ng pagtanggap sa ating Panginoong Diyos. Kung gagawin niyo po ito ng buong puso, mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Ako lamang po ang mananalangin at ang kinin po ninyo na inyo
ang panalangin na ito. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka sa lahat, higit ka sa lahat, makapangyarihan ka sa lahat. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan simula nung ako'y bata pa hanggang sa sandaling ito. At dahil tinanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay, susundin kita, Panginoong Hesus. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. At habang nabubuhay ako, ikaw ang masusunod, hindi ako. At isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Purihin ka, pasalamatan. Ito ang aming hiling, ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga kapatid at mga kaibigan, kung ginawa po ninyo iyon ng buong puso, tapat ang panalangin na iyon, ang inyong pangalan ay nakasulat na sa buhay na walang hanggan. At hindi na po tayo mapupunta sa impyerno. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Congratulations mga kapatid at mga kaibigan kung ginawa niyo po iyon. At binabati ko nga pala para sa ating shoutout si Kuya Buni, yung nakasama namin doon sa Bicol Isarog bus line, at si Ate Ivy, yung kapatid ng aking asawa, si Berialin, at ganun din po si Roslincy, maging si Anisi, yung kapitbahay namin dyan sa Bacood, Santa Misa, Manila. Purihin ang ating Panginoong Diyos, patuloy po tayong ingatan, samahan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Purihin ka Ama magpakailanman. Amen at amen. Bye-bye po.